kabinet ng dating Department of National Defense Secretary na si Norberto Gonzales, nakasado na di umano ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagpasok ng 20th Congress nitong taon. Dagdag pa ni Gonzales ay kitang-kita umano sa pinakahuling survey na wala ng tiwala ang taong bayan sa pamumuno ng kasalukuyang Pangulo at naniniwala ang karamihan na mali ang direksyon na tinatahak ng ating bansa. Matatanda ang hinamon ni Attorney Salvador Panelo si Amy Marcos na pangunahan ang impeachment complaint laban sa kanyang kapatid na si Bongbong Marcos kung talagang sincero ito sa kanyang investigasyon patungkol sa iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte at tuluyang isinuko sa kamay ng mga banyaga. Nahayagang pagtatraidor ito na ginawa ni Bongbong Marcos sa soberanya ng ating bansa at malaking ground ito upang ito'y tuluyang matanggal sa kanyang pwesto. Ayon pa nga kay Panelo, kung talagang mali ang ginawa ng gobyerno ito at ang puno ng gobyerno ay ang iyong kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo sapagkat yan ay culpable violation of the Constitution. And I quote, It's been a difficult decision, no? Yung whether or not to go through with the investigation, yung hearing sa iyong Foreign Relations Committee. Gusto ko malaman yung thought process because even before coming to the decision na itutuloy mo, may pinanghahawakan ka na kasi nakita ko yung yung may parang pa-PowerPoint na ito ang diffusion lang. Ito ang red notice. Makita mo magkaiba na contrary to your claim na kailangan natin we are obligated to cooperate with Interpol because we got a red notice at yun ay ating ipatutupad. Diffusion lang. So handay. I mean, even before the decision na gawin niyang hearing na yan, alam mo na ang iyong kapatid, the chief executive, ay malalagay sa balag ng alanganin because, the decision will come from the highest official of the land. Kung itutuloy ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, what made you to decide to go ahead and conduct the hearing? Sa totoo lang, maraming beses talaga na nagkakaproblema ako dyan. Hindi lang naman ito first time. Alam naman ninyo na yung tatay ko, pinagbibilin lagi sa akin bilang super ate, super manang, na alalayan yung aking kapatid. Marami yan ang papel ko, lalo nag-aaral kami sa abroad. Wala naman yung magulang namin. At saka ang weird naman ang palasyo, di ba? Talagang strange na lumaki ka sa isang lugar na ganon. Parating sinasabi ng tatay ko, alalayan mo yan. Mulat sa poll, talaga sinasabi ko na, yung Maharlika fan na yan, magkakaalanganin tayo dyan. Yung PI na yan, yung pagpapalit ng ating konstitusyon, di ba? Nag-imbestiga rin ako Initiative. Oo, alanan ninyo, ang pangit nga, sa pangalan pa lang taog gani. Kaya ayoko na matotrouble siya. Tapos yung impeachment ni Inday Sara, medyo nagpaabot ako na hindi ito nakakatuwa. Talagang magkakaroon ng malalim at malawak na hidwaan ng ating bansa. Ang problema, hindi nga masyadong nakikinig at pati na rin doon sa GAA budget ng 2025 na sa palagay ko, naku talaga naman ang laking kawatan. Ano ba naman yan? Sayang lang ang hinihingi natin sa flood control, sa ating sundalo. At tumayo ako ng privilege speech. Nagagalit yata siya dahil nga hindi ako sumasang-ayon lagi. Kaso, ayoko naman siya mapahamak ng todo-todo. Ito nga, ang nangyari, ang balita ko, nagagalit siya doon sa investigasyon, pero hindi ko maintindihan kasi akala ko makakatulong ako, honestly, to tell you the truth, Ali, and Pams, no? Kasi I thought, dahil nga yung mga tao, galit na galit, nag-iiyakan, emosyonal na tayo, at andyan, ang dami ng protesta, prayer rally, kung ano man ang tawag, sabi ko, para makapagbigay ng liwanag, mag-imbestiga tayo. Kinumbida ko lahat ng government people. As a matter of fact, lahat sila, gobyerno, wala ngang representative. Buti nga si Inday Sara nag-Zoom. Nagising na nga stress ng umaga. Wala talaga sa kanilang pangkat. Lahat gobyerno yon. Hindi ko naman alam ang mga sagot nila. Malay ko ba na hindi magtutugma at lalos mga magagalit ang mga tao.
sila naman yun eh. Nagtanong ako dahil hindi ko alam ang sagot. Hindi ko naman control ang kanilang sasagutin. Yeah, oo. So I understand where you're coming from, Sen. Sen. Bonggang-bongga. Ako, sorry na lang. Hindi ko talaga ninanais na magkaganon. Oo. So Senator Ivy, looking back, no, hindsight, sabi nga, ika nila is 2020. You were against the Maharlika Fund, People's Initiative, itong impeachment po laban kay VP Sara, yung gaan na budget. And yet kasi it all came, it was all publicized, no? It came out sa media. Wasn't there any chance for you to discuss this privately bago humantong sa ganitong na punto na umabot na rin po na hindi na rin po binabanggit ang inyong pangalan sa mga huling mga kampanya ng alyansa? At yun na nga, no, very glaring kasi kayo po ang ate, kayo po ang kapatid. Hindi ba parang napakasalimuot na po ng pinagdaanan? Kung sakali po sana na pag-usapan ito privately para hindi humantong sa ganitong sitwasyon. Nung una, talagang nakikipag-usap ako, nag-e-effort ako, kahit alam ko may humaharang, maraming ayaw na nagsasabi ako. Alam naman ninyo ako, masyado kong prangka, hindi ko nga maintindihan paano ko naglanding sa politika. Dire-diretso ako magsalita at minsan masakit. Talagang mahirap eh. At nung umpisa, kinakausap ko pa sa matter of fact, yung mga anak ko, tumutulay hanggang sa mga bandang April, May ng 2023. 2023? Kami. Oo, ang tagal na nun, no? Yeah. Anyway, nag-e-effort kami na talagang mag-usap, sabihin ko sa kanya. Kaya lang, ang feeling ko walang nangyayari at matapos nun, parang maraming humaharang. Tuwing dapat kami magkita, maraming humaharang. At Sino yan? Pangalanan, sino yan? Pangalanan. Sino yung mga yan na pakiramdam mo, Senator? Hinaharang para mag-usap kayong magkapatid. Kasi iba yun di ba? Iba yung may komunikasyon sana dapat kayo. Sino yung, para may cordon sanitaire, ganun? Yes, parang ganon. Tapos, alam mo naman ninyo, nung bata pa ako, panong pa ng tatay ko, as usual, nasabi ko na Malacanang is a snake pit. Yeah. At marami kasing tao doon na talagang kanya-kanyang agenda dyan. Maraming ambisyoso. Maraming nagmamadali maging Pangulo. Uunahan pa nga si Bongbong, kaya napipikon ako. Yung mga yan, kung ano-anong binubulong dyan, tapos nakaantabay kay Bongbong all day long, ang totoo, ako naman, hindi ako type na bababa doon. Unang-una, may trabaho din ako, may trabaho din siya. Ba't ko naman guguluhin at guguluhin? Pero sila nakatutok talaga, hindi ko kakayanin yun. At ang problema, yung habilin ng tatay ko na alalayan, bantayan, alagaan mo yung kapatid mo, hindi ko nagagampanan at nayayamot sa akin. Alam ko, kaya minsan napipilitan ako katulad nung nakaraang taon. Kahit, alam mo, sa totoo lang ako yung hindi mahilig sa investigasyon. Napilitan ako mag-imbestiga tungkol sa PI, yung pagpapalit ng konstitusyon. Napilitan rin ako mag-imbestiga tungkol sa mga ayuda, yung bilyon-bilyon na linulustay sa pampolitika. Yung akap. Abay, dyan sa budget na yan. At syempre, eto nga, napilitan ako kasi foreign relations naman ako. Paano ko naman iiwasan yan? First time naman nangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas itong tinangay ang isang Pangulo, isang Pilipino sa kanyang sariling lupa dito sa ating bansa. Ano na lang yung mga OFW natin, pupulutin na lang yan isa-isa. Magkakaroon pa ba ng second hearing, Senator Amy? Kasi nga, naulinigan kita, sinasabi mo rin na nahihirapan ka man. Kasi marami nagtatanong, bakit wala kang inimbita? Kasi marami ng legal luminaries, mga former Supreme Court justices, itong mga talagang bihasa, may mga master's degree sa international criminal law and all of that, talagang, legal experts na talagang yung legal minds that you can mine. Bakit hindi sila humarap para, because ang maririnig mong sinasabi nila is the legality of the arrest and the surrender. Hindi nila tinatawag na extradition ng pamahalaan, di ba? Surrender ng Pangulo, legal naman daw. Ayun na nga. So, maraming legal experts. Pero tulad ng sinabi ko, kesa sa experts on the side of the government, mas maganda rin yung mga neutral, yung talagang profesor. Kasi alam natin, napupolitika kapag ganon, palagay ko, overrepresented na nga yung
gobyerno, mag-isa lang ako doon sa isang panig hanggang dumating sina Alan Peter. Dahil ang dami-daming taga-gobyerno. Sa totoo lang, nung umpisa akala ko walang darating galing administrasyon. Pero biglang nagdagsaan, tapos na gulat nga ako, dagdag sila ng dagdag ng pangalan. Sabi ko, ayos to. Talaga namang prepared sila. Siguro maganda yung hearing natin. Tapos, nung nandun na sila, dumami pala, 3 kwarto na kami, naubusan pa nga ng pagkain eh. Kaya sabi ko, very represented. As a matter of fact, si Inday Sara lang ang nasa kabila at siya lang ang on Zoom, alas 3 ng umaga yata sa The Hague. Kaya, yun nga, inaanyayahan ko kasi magkakaroon ako ng second hearing. May second. Yes, magkakaroon ako. I finally decided kagabi na mag-second hearing na lamang dahil may marami pang nagsasabing bitin, may mga katanungan ng OFW, at ang balita ay marami pang warrant na susunod. Hindi naman ito ang kaisa-isa at kahuli-huli ang warrant. Meron pang susunod, nababanggit nga yung pangalan ng 5 pulis. Kaya eto nga, kinakailangan alamin natin kung mali yung proseso, mali yung ginawa, wag nang uulitin. So Senator Amy, yung una nyong hearing, meron din na kayong preliminary report. Pwede nung niyong ibunyag kung ano po ang linalaman po niyan kasi para pong sinasabi ninyo parang mga kontra-kontra, no? Yung mga sinabi po ni Secretary John Vic Remulla, ni Senator Boying Remulla, they also kasi invoked yung executive session na may mga executive na mga bagay na hindi nila pwedeng ipamahagi, no, sa publiko. So kayo ba, my first question, can you share some of that, your initial findings, and were you able to conduct an executive session with the cabinet secretaries or those from the government who attended the first hearing? Yes, unang-una yung ating first session, nagkaroon tayo ng mga preliminary report kasi maraming nagtatanong at marami rin ako naririnig na parang hindi naman yata tama yun. Teka muna. Kaya napilitan ako na mag-preliminary report kahapon at nabanggit na nga ni Ali. Unang-una, 3 bagay lang yun eh. Maikli lang. Unang-una, maliwanag na walang obligasyon ng Pilipinas na isuko si Presidente Duterte. Walang ganon, walang obligasyon. Kasi sabi nga ni Ali, yung diffusion, parang request for information lang yon. Yung parang sa pamilya ng Interpol, parang sinasabi lang sa mga miyembro, kung kilala ninyo itong taong nakasaad dito, pakisabi na lang sa amin. Parang ganun lang, request lang. Pero hindi siya red notice. Yung red notice para siyang poster nung sinauna, wanted dead or alive. Tapos nandun yung mukha ng tao. Wala namang ganon. Kaya nagugulat ako kung bakit nagkaganon. Maski red notice nga dinidedma ng Timor, di ba? Si Congressman Arnie Teves, meron ng red notice. Pero sabi ng Timor, teka, dadaan muna yan sa aming mga korte. Hindi kami papayag ng bastang ganyan. So, yun ang una, maliwanag na may choice ang Pilipinas. Hindi tayo obligado. Ikalawa, maliwanag rin na pinili ng ating gobyerno na isuko talaga si Presidente Duterte. Walang obligasyon, pero pinili nila mag-cooperate sa ICC, sa Interpol, at sa sino mga talagang nakatutok dyan. Dahil maliwanag na wala naman yon sa mga tratado natin, wala naman sa batas natin. Ang maliwanag sa batas natin, ibabalik yung tao sa korte ng Pilipinas. Yung Pilipinong korte maglalabas ng warrant. Diba? Ganun yun eh. Yun ang intindi natin. In fact, yung extradition law natin, lumang-luma, yung tatay ko pa nagsulat nun eh. Kaya ang tagal-tagal na. Ganun yung proseso, kabisado po natin. Kaya yun. Isa, wala tayong obligasyon. Ikalawa, pinili natin na isuko si Presidente Duterte. Ikatlo, sa pagdadakip kay Presidente Duterte sa pag-aaresto, ilang karapatan niya ay nalabag. Maliwanag po yun kasi hindi pinapasok si VP Sara na immediate family on one hand, double book yun eh. Immediate family, pagkatapos siya yung tinutukoy na abogado ni Presidente. So ibig sabihin, abogado at saka immediate family. Tapos hindi siya hinayaan na pumunta sa
Korteng Pilipino at kumuha ng order. So yun yung mga nakikita kong paglabag at sa palagay ko yung parating nag-i-invoke ng tinatawag executive privilege. Yeah. Kapag hindi executive privilege, yung isa pang dahilan na hindi magsasalita, parati rin sinasabing sub judice kasi may kaso na sa Korte Suprema. Oo. Wala namang koneksyon kasi yun naman habeas corpus, yung pagbabalik ng tao sa Pilipinas. Wala namang koneksyon doon sa mga treaty at mga batas. Ang akin lamang, sinasabi ni Executive Secretary Bersamin na nagbigay siya ng sulat at tama nga, nakatanggap ako ng sulat, pero ongoing na kasi yung investigasyon. Mga alas 11 ng umaga yun, nag-umpisa na po kami. At yung 1, 2, 3, 4 niya, yung 1, 2, 3, talagang normal yun. Pag national security is involved, syempre, bawal ibunyag yun sa publiko. Baka madali pa yung sundalo, magka-problema pa tayo. Yung ika-4, sabi niya, wag daw yung operations tungkol sa arrest. Hindi naman ako nagtanong, nandun nga, nag-iintay yung ka-up para tanungin tungkol sa eroplano at iba pang detalye. Hindi ko na nga tinanong yun. Pero meron siyang request na ibigay daw yung mga questions ahead of time. Ang problema, paano ahead of time? Doon ko lang natanggap sa kalagitnaan na ng hearing. Senator, banggitin ko lang yung na executive... para lang patas, banggitin ko lang naman din yung sinabi nung mga government officials dun sa Yes. judice. Kasi nga na meron ng mga nakahain na petition na dinidinig ng Korte Suprema and mako-contempt tayo if we discuss the merits of the case. So yun ang punto nila. Sa punto naman ng executive privilege, lalong-lalo na pagdating po doon sa mga conversations, private conversations with the President, hindi pwedeng ilahad. I think yun na bring up yun doon sa punto nung pagpaplano nung binabanggit nga, di ba, ilan sila doon sa kwarto. Yun nung hindi nila mailahad doon sa public hearing. But having said that, eto na, gusto ko malaman, etong... Natawa lang ako doon kasi naka-media na. Nagpa-interview si Secretary John Vic. Sinabi na niya lahat yun Hindi naman siya executive privilege kasi sila nagbunyag, sila nag-announce. Malay ko ba kung ano nangyari doon sa group effort na yun? Siya naman ang nagsabi doon sa interview kay Pinky Webb. Tapos, natatawa rin kami kay General Torre kasi pati ba naman yung revised penal code, yung tungkol sa warrantless arrest. Naging executive privilege. Kaya nagkakalabitan kami at galit na yung sekretariat. Yung aking committee secretary, linabas na nga yung gavel. Sabi niya, ma'am, pukpukin mo na yan at hindi na tama yung sinasabi. Sinisigawan ka na at ikaw na ang tinatanungan. So, Senator Amy, ito pong nangyaring hearing, sabi nyo nga may pangalawa, sino naman po ngayon ang iimbitahin mo? At yun na nga, sumulat na rin po sa inyo si E.S. Bersamin para humingi ng advance questions. So now, are you going to give advance questions to Secretary Bersamin, E.S. Bersamin? And sino ngayon yung mga susunod na mga aanyanyahin nyo po sa second hearing? Oo, siguro pareho rin yung iba, pero yun nga, katulad ng sinabi kanina, sana talagang lumabas yung ibang mga international law experts kasi hindi naman ordinaryong international law, hindi naman yan bahagi ng batas na araw-araw pinapractice. At iilang talaga ang praktisado dyan. Marami tayong narinig sa social media, sa mainstream, maraming linalathala na puros government side. Gusto ko sana yung legal side lang talaga at yung konstitusyon sa atin. Kasi nagkakapanig-panig na rin, nagkakakulay ng politika, pati yung ating mga legal luminaries. Kaya inaanyayahan ko yung mga former justice, yung framers of the Constitution, lahat na magsabi kung sana. Pero nahihirapan talaga ako. Pero sa second hearing, mukhang si Senator Bato nais lumahok dahil nasa second batch daw siya ng warrant At ang alam ko si Senator Cayetano bitin pa yung mga tanong dahil DFA siya noon marami siyang alam na maitutulong para malinawan tayo. Ang alam ko din yung ating mga OFW na magpaliwanag kung paano sila na iuwi sa atin.
At gusto nila na may, may guarantee o assurance ang ating gobyerno na yung mga nakapiit pa sa abroad, na-convict at naparusahan, maiuwi. Kasi sa lagay na ganito, natatakot lahat ng Pilipino. Isipin mo, dito mismo sa iyong bansa, kukunin ka. Paano na lang daw sila sa abroad? So itong alleged crimes kasi nangyari dito sa nadidinggin sa ICC, we're from the time na mayor pa si Pangulong Duterte up to the time na nag-withdraw tayo. So may question dun sa jurisdiction ng ICC because of that. So sakali po, kayo po ba naniniwala na kung sakaling hindi siya dinala kaagad, sinakay sa eroplano at dinala sa The Hague, o kaya naman mapauwi siya at dito litisin, no? Dito kasuhan at dito litisin yung kaso. So, dito sa dami ng nakapanayang nakausap na natin, naging Pangulo siya 2016, tapos nag-umpisa na almost immediately yung drug war niya. Here we are in 2025, at wala pa rin ni isang kaso na isasampa laban sa dating Pangulo. And this is for him to have his day in court. Diba, Senator? Alam mo naman yan, nag-aral ka din ng batas. Para kung siya ay may sala, panagutan niya. Pero on the other hand, kung wala talaga siyang sala, ay talagang, his name is cleared. His name and the name of the generations after him. So itong sa punto ng, let's say na nais natin pauwiin si Pangulong Duterte para dito panagutin, dito litisin ang kasampahan ng kaso, litisin. And for all those years since he was president and these alleged crimes were committed, until bumaba na siya at nagkaroon na ng change of administration, 2022. 3 years after, ni isang kaso, wala pa rin na ihahain laban sa Pangulong Duterte. Sa paano po, how will he have his day in court? Yun na nga ang sinasabi namin. At ang papel ng aking committee, hindi para humusga kung inosente siya o hindi. Ang amin lamang, kung nasunod ang mga batas na umiiral, pati yung ating saligang batas. Ngayon, tungkol sa innocent o guilty, ibang usapan yon. At sinasabi naman ni Presidente Duterte na handa siya umarap sa anumang kaso, basta Pilipino ang husgado. Ako naman, naiinsulto ng bonggang-bongga, parang failed state na ang Pilipinas, wala na tayong hudikatura, Yung mga rogue tulog lahat states. ng West. Isang tabi na lahat ng ating mga abogado, palpak lahat yan, hindi natin kaya. Ba't naman hindi natin kaya? 43 murders ang sinasabi. Ilan ba yung sa Ampatuan? Ilan ba yung iba't ibang mga massacre dyan? Nagawa naman at nagampanan naman ng ating mga West. Bakit dadalhin pa sa ibang bansa? Nakapagtataka talaga. Ngayon, malalim talaga ang hugot ko dyan, aminin ko. Yung tatay ko kasi, ganun din. Nung kinidnap kami at dinala sa Amerika, talaga namang yung tatay ko sabi, bakit pa dito? Doon na sa Pilipinas, maghatol sila, haharapin ko lahat ng kaso. Kapag paglilitis ay nasa Pilipinas, ayos yun. Ngayon, yung tatay ko na matay ng bigo, sa sama ng loob, hindi makauwi, ayan, ayokong mangyari ulit sa iba pang presidente.